All right, joining us this morning to give some clarity on what happened last night from an observer's point of view is former Senate President Franklin Drilon. Senate President Drilon, I'm still calling you Senate President. All right, first of all, did the minority have to walk out? Couldn't they have debated or argued their points on why there should be no amendment to the Senate rules? Was the walkout necessary? And frankly speaking, was that the right behavior in the middle of a debate? Yes, the walkout was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority bloc walked out, there was no more quorum, and therefore the proceedings or the session could not proceed. Now, but having said that, really this is a brute show of the tyranny of the majority, and it had to be adapted quickly. You know, yesterday morning, there was news of the ombudsman intending to file charges against Jingo Estrada. And if it is plunder and probable cause is found by the Sandigan to warrant the issuance of a warrant of arrest, it is then bailable. Senator Bato is out of circulation and could not vote. So that's already two. And then you have and then there is news that Villanueva will be charged in the next 2 weeks. And of course, there's still a name. The ICC on Senator Bongo. On Bongo. So all of this would indicate that the majority would lose its majority for purposes of voting on crucial issues. Maybe the minority would still have no 13 votes to reorganize. But in terms of the issues being voted upon, then the present majority would not have the numbers to carry out the measure any motion on the floor. Specific example: if during the impeachment trial, the minority now will move that a subpoena be issued to AMLC or to the banks, the presiding officer, assuming it's still Senate President Cayetano, will deny the motion. And therefore, the subpoena will not be issued per the ruling of the presiding officer. The ruling can be appealed to the floor. So it is very crucial now that electronic voting be allowed, because personal presence could not be possible and muster the necessary vote to sustain the denial of the subpoena on the bank records. So this is all connected to the impeachment trial. Okay. I will repeat it in Filipino, no, Senator Drilon, para lang sa YouTube, kung saan man tayo mapanood, maintindihan po ng mas nakararaming Pilipino. Ang sinasabi niyo po, naniniwala kayo, kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules at ipasa itong electronic voting para sakaling makulong ang ilang majority senators ay makaboto pa rin sila kahit wala sila sa loob ng Senado. Kasi sa ngayon, si Bato lang yun. Pero halimbawa, may tatlong iba pa, pwede silang bumoto kahit na saan sila. Kung nakadetain man, nagtatago man, kung saan-saan man. Yun ang sinasabi niyo, sir. Tama po yan. At kung sila po'y makaboto, yung mga ruling ng presiding officer doon sa impeachment court, kahit wala pong mayorya na susuporta kung nakakulong yung ilang senador dahilan po sa warrant of arrest ng Sandigan, or dahilan po nagtatago, or dahilan po implementation ng ICC warrant. For whatever reason, kung wala pong 13 na magsusuporta ng ruling ng Senate President, hindi po matutuloy. At binibigay kong halimbawa yung bank record ni Vice President Sara Duterte, humingi ng subpoena ang prosecution na inabas yung mga bank records. Ito po'y hindi papayagan ng presiding officer, presumably hindi papayagan. At ang ruling ng presiding officer, the Senate President, i-appeal po yan sa buong Senado. Kung hindi makaboto si Bato et al., wala pong majority voto na mag-affirm nung ruling ng presidente ng Senado, and therefore pwede pong mabuo
subpoena on bank records. Very Okay. gusto po ito. Kaya po madali. Ngunit sa aming kasaysayan, Karen, hindi po ginagawa ito ganitong klaseng patakaran. Ito pong tyranny of the majority, wala po sa bokabularyo ng mga Senado yan. Kailangan nagdedebate kami anumang issue, and it is with reason and consensus that we come up to a ruling or an arrangement in the Senate. Okay, so let's talk about first the rules itself, one by one. Has it always been a rule in the Senate that when a senator votes, he has to be present? Because their argument is electronic voting has happened or has been allowed before during COVID. Mismong si Senator Sherwin Gatchalian, sinabi po yan. So is it strict? Is it stated in the rules of the Senate that you have to be present to vote? Well, yeah, it has, tama po yan. Noong COVID, pinayagan po yan. O kung mayroong palawang COVID, siguro naman hindi mag-object ang minority na dapat mag-electronic voting. Ngunit, yun pong COVID ay extraordinary circumstance. Wala naman pong COVID araw-araw. Ngunit, ang rational at ang rason sa Senado, ang sinasabi, dapat present. Otherwise, Karen, there can be a lot of consequences. Halimbawa po, lahat po na senador na sa labas, maliban lamang sa Pangulo ng Senado. Ibig sabihin, pwedeng mag-session ng Senado, ang katapat ng Senate President, puro laptop, buboto at magkakaroon ng debate. Okay, and balikan natin ang kasaysayan, no, para patas. Si Senator Laila De Lima po, nung siya ay nakulong, she was detained for 6 years. Pinayagan po ba siya ng Senado noon na bumoto kahit siya ay nakakulong? Kahit po anong klaseng boto, hindi siya pinayagan. Pinayagan. Hindi ba lang siya pinayagan na mag-participate sa committee hearing? So isa yon, 'di ba? Isa yon. Si Kaya Senator Antonio just before we lose that point, kung hindi po kinonsider kung talagang makukulong ang or masapahan ng kaso, let's say si Jingo Estrada, let's say si Joel Villanueva, nasa custodian po, nasa custodian nasa custody sila ng sandigan. Kailangan po ang permiso ng custodian para po makaparticipate sila at bumoto. So this is dapat po naman pag-isipan yan na yan ay hindi dapat gawin dahil may mga hindi naman ma-achieve ang kanyang purpose. Pangalawa, sa akin po, dapat dito mag-intervene ang Korte Suprema. Yeah. Because the dahilan po yung paglabag sa reglamento ay talagang nakakahiya. Bakit po? Senator, one more. I don't need to interrupt. Si Senator Antonio Trillanes, nung siya po ay inaresto at na-detain, pinayagan po ba siyang bumoto? Kasi senator po siya noon. Hindi siya pinayagan. Hindi rin pinayagan. Okay, former Senate President Juan Ponce Enrile, nung naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant, di ba, siya po ay voluntarily, he surrendered. Nung wala po siya sa Senado noon. So, was he allowed to vote? No. I do not recall an opportunity, but certainly he was, because Ponce Enrile is a stickler to the rules. Kung ano po yung reglamento, yan po ang susundin niya. Hindi po niya, wala po sa kanya yung tyranny of the majority in the Senate. Talagang sumusunod siya sa tradisyon ng Senado. So, kaya ang gusto ng mayorya, which was the proposal of Senator Rodante Marcoleta, was to amend that particular rule. Ngayon, nung May 11, he's already brought to the floor that proposal, and it was supposedly referred to the Committee on Rules. So, yun yung una. Ito gusto ko, Senator, maintindihan ng lahat ng Pilipinong nanonood. So, yun yung una. Ang sinasabi ngayon is, ng mayorya, is to take up that motion on the floor. Hindi yun bagong motion. Sinasabi ng minorya, nag-start na ang proseso, hindi pa nga nagko-convene ang Committee on Rules. Okay, ipaliwanag nyo, Senator Drilon. Alam niyo, Be right? Is it a point of view? okay. Ang isang legislatura, ang legislature, Senado including, works on the basis of committees. Ibig sabihin, kung ano man ang trabaho sa Senado, bago po dalhin sa plenaryo, yan po ay nire-refer mo na sa komite para pag-usapan. At pangalawa, pag napos ng trabaho ng komite, yun po ay gagawa ng report para po tatalakayin sa plenaryo. Halimbawa po, yung issue ng flood anomalies. Hindi po may labas-labas yung report ng Blue Ribbon dahil sa kulang ang pirma ng mga senador, miyembro ng Blue Ribbon. Ganon din dito. Dito worst, Karen.
Dineclare ang membership sa Committee on Rules all vacant. Dahil lang sa nire-organize ang Senado, there was a motion to declare all positions vacant, including the committees. So sa ngayon, wala pong na-organize na Committee on Rules. Ngunit ganun po man, talagang in-abuse of its discretion, inabuso po ang kapangyarihan, ay ipinilit po na ilabas ang report kahit po hindi nabuo yung Committee on Rules. Ito po ay maliwanag sa akin na pag-aabuso sa diskresyon at dapat po makialam ang Korte Suprema dahilan po sa pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan bilang nasa majority. Okay, now they are supposed to adjourn on they are supposed to resume. They've already adjourned. So ibig sabihin kagabi yung panukala yung hiningi ni Senate President Alan Cayetano to divide the House was essentially hindi po yun natuloy. Nag-walk out ang minority at ang nangyari na-adjourn, right? Na-adjourn for Monday at 5 p.m. So magkita-kita po sila muli. Pag mag-resume, pag nag-resume ng Monday ng 5 p.m. Do they still need to go to the Supreme Court? Okay, Karen, kung sa pagkaalam ko, mayroon pang session mamayang hapon. Miyerkules tayo ngayon eh. So Okay. mamayang hapon, mayroon pang session kaya pinipilit nila na maaksyonan ngayon dahil sa majority sila. So it is up to the minority to employ... Wala ata today, Senator, kasi it's a holiday. It's a I'm holiday. sorry, I forgot. Yes, it's all right. It's a holiday because I watched the whole debate. And at the end, the presiding officer, Senator Lauren Legarda, she banged the gavel and said, we resume on Monday. Okay, I take that back. Okay, it's So, all right. Sa Lunes It's okay. po, ano mangyayari sa Lunes? Ipipresenta ulit na ang majority ang proposed amendment at ipipilit ng pagbobotohan sa Lunes bago po mag-recess. At yan po, nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote, and ultimately, if they do not succeed, bring it to the Supreme Court. We assume that the vote will be to approve the proposed amendment of Senator Marcoleta. Yung usapin doon sa quorum kasi may mga ano pala 1949 na decision po yung Korte Suprema po, attorney doon sa kanilang meron ding nag-walk out doon at Yes. meron ding desisyon doon sa Arroyo yata yun, Joker Arroyo versus Yes. Venecia, na kahit wala ka pala sa plenaryo, basta nasa loob ka lang ng Senate halls. Oo, sa mismong loob ng compound ng Senado, pwede ka pa rin palang magkaroon ng quorum, no? Yeah, bilang ka pa rin. No? That is a good one, no? And these matters na naman, they will be bringing up to the Supreme Court. Kasi itetest na naman nila yung Arroyo case, no? If kung nandoon ka sa Senate halls, especially sa aking point, no? Especially that if they walk out and they registered their attendance earlier, tapos nag-walk out, I don't think that you could claim later on na walang quorum dahil nag-walk out. Diba? So, if it was intentionally done in order to avoid a quorum, then I think pwede nating masabi na applying the principles in that Arroyo case that you said, talagang may quorum. However, that is a questionable fact pa. And that is a matter that i-bring up na naman sa Supreme Court, no? So what happens is that this coming June is that they will again walk out or the majority will walk out. Well, the truth is that the minority now is in Stoppel to say, hindi, nasa Senate halls tayo, kayo eh. So therefore, quorum tayo. Di ba? Stoppel na sila kasi ginamit na nila yung argument na since umalis kami, walang quorum. Pero So that's how I see it. paano yung magtatanong at magpapasaklolo sa Supreme Court, kine-question din yung naging desisyon ng Supreme Court. Tapos Yun ngayon, lang. tapos magpapasaklolo siya sa Supreme Court. That is the problem now, no? So meron talagang crisis sa loob mismo ng Senate, no? Sabi ko nga, this is no longer a political rivalry. It is already a personal one na ang below the belt na po ang kanya-kanya accusation. Sinasabihan na ng magnanakaw, mamamatay tao, and everything. Marami ng mga hindi na maganda, no? From both camps, no? Hindi lang from the other camp. So, it appears that the best thing to do,
Ang problema, ma-railroad yung impeachment proceedings ni BP Inday, which on my part, in my opinion, is that dapat hindi rin talaga patagalin kasi merong gigil na rin ang defense mag-present ng evidence, no? Dahil talagang may evidence po talaga tayo. Now, ang problema nito ngayon is that dahil sa issue of quorum sa plenary, wag na nyo ipilitin yung plenary quorum. Doon na lang tayo sa committee level. Magpatuloy po tayo magtrabaho doon. At the same time, yung powerful Senate Blue Ribbon Committee, open na natin. Ituloy na natin sa June 6. Halos araw-araw maririnig mo may kudita, may kudita. Tapos tatanungin mo itong sa majority, hindi, intact kami. Kaming 13 ay walang onsehan. Maganda yung mga termino na ginamit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero yun nga dito dapat magtaka yung taong bayan. Bakit pa gusto nila palitan agad? Kakapalit pa lang, no? Bakit pala mag-move on na lang tayo? 'Di ba? Halimbawa, kung sa impeachment, kung magtatanong naman yan sila, 'di ba? Kung sasalain nila mismo yung depensa, makikita din naman yan ng publiko. 'Di ba? Kung magtatanong, maganda Yes. yung tanungan nila. 'Di ba? Pwede doon na lang sila bumawi. Kung talagang wala silang numero, tanggapin nila, mag-move on. Mahirap ba 'yon? Pati rin yung sa investigation. Kung wala silang tinatago, doon na lang nila galingan sa pagtatanong, sa pag-cross-examine doon sa yung mga alegasyon, attorney. Well, I think because parang kumbaga napalpak kasi at hindi nasunod yung marching order. Kung sino po yung nag-order na yon, no? So, dahil nga naisahan sila, they are finding ways in order to come back and control again the Senate as well as the narrative on how it is going to work there, no? Now, with respect sa 13 na majority, I believe itong 13 ni Alan Peter Cayetano, hindi na ito babaligtad because it will be dangerous to their career. Ang tao tuwang-tuwa na sa kanila. Ang tao kanila na. No, if they have the reason to run again in the next election, they will definitely win. No, malaki po ang chance ng winning nila. Whereas doon sa 11, kapag may bumaliktad doon at lumipat dito sa majority, magiging hero pa. Yan ang nangyayari. So, yung sa 13, pag bumaliktad sila, they will be treated as traitors. Di ba? Talagang delikado ang political career. But kung yung 11 is bumaliktad papuntang majority, they will be treated as heroes. So, that's how I see it. That's my analysis and opinion only. Parang political analyzation ba on these possible things na mangyayari. Dagdag ko pa, attorney, may recent post lang ngayon si attorney Jimmy Bondoc. Sabi niya rito, 7 senador na daw ang ipapakulong. Lahat galing sa majority block. Bayan ko, binihag ka. Which is, naririnig na natin, no? Yan, kay Senador Jinggoy Estrada, kay Senador Joel Villanueva, narinig natin na merong ganyan din. Issue pa rin sa kay Senador Bongo, which is sa ICC, together with Senador Bato de la Rosa. Yung magkapatid na Villar, meron ding kinakaharap na reklamo. Tapos si Senador Robin Hood naman, Marcoleta pala, meron din si Marcoleta, 'di ba, na nasampahan na, at itong kay may reklamong obstruction of justice. Lahat sa majority. Hindi ba malulusaw yung naratibo nila na kasi ang sinasabi dito involves daw sa corruption. Meron pa pala si Senador Chis Escudero pa pala. Jesus Cordero. Marami yes. pala, hindi lang pa pala 7 ito. Yung parang nakaumang. Ito lahat ay merong kaso. Hindi ba parang malulusaw yung kanilang kasong isinampa sa kanila? Kumbaga yung kaya kinasuhan ito kasi nasa majority lahat, magiging bayani, ituloy ito sila. Tingin niyo po? Yes. Yan po, that is Mar, no? That is yung selective prosecution. Kumbaga, pinipili ng ombudsman, ng DOJ, nakasuhan lang yung mga hindi kasama, hindi kapit, no? So, yung mga political enemies, no? And we know for a fact, no, that Boying Rimulya is actually partial. In a sense that he doesn't know which hat to wear, no? Is he really working for the executive department or he is really working as an ombudsman? And the DOJ, of course, part of the executive department. So, the truth is, no, it appears talaga it's a political
criminal prosecution talaga doon sa manakano in order to attain something. And what is that? In order to control the tempo. Not that they could get the majority because settled na yung 13 na nabutuhan na yan Pero I think what they want is to control the proceedings of the Senate. Kasi pag wala po yun sila sa presence ng Senate Hall, tapos maiiwan, let's say, 6 na lang sila maiiwan, may nakita kong X kanina, 6 na lang sila naiwan, kapag magkabutuhan, panalo yung 11. Diba? Kasi hindi man makaboto yung ibang members sa 13. So they will be controlling the narrative of what's going to happen doon sa Senate plenary pati sa impeachment proceedings, including din doon sa mga committee levels, no? Kung sino uupo, sino everything. Mahal, hindi nila mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano, but the problem is that he will be considered as a presiding officer lang, gaya sabi ni Senator Lacson. And the de facto control will be in the minority. Yun po ang sinabi niya. So, it is a strategy. Kaya, ang pinakamagandang strategy for me is that kailangan makapag-proceed po itong Senate Blue Ribbon hearing. Now, the case is filed. Okay. Well, expected na yan. Talagang ipafile yung case at talagang huhulihin na sila. Kung ang si Bato de la Rosa, grabe ang manhunt na meron pang question on the enforceability and as well as the validity of this foreign ICC warrant. They can always do that to anyone. Now, all resources will be used by the executive department in order to achieve its very purpose. That's how I see it. That's how politics will, Pero sa In fact, tingin niyo po, attorney, itong mga ginagawa ba ng kasalukuyang gobyerno ngayon, gumagawa ba sila ng maraming kalaban and at the same time, may magre-ricochet ba ang masamang epekto sa kanila nito? they don't care anymore, Admar. Because this is now what we call self-preservation. In no longer even self-interest. Because they know for fact that if they will not do this, and they will not be able to get rid of BP Sara by 2028, babalikan sila Sila na naman po yung magiging non-bailable. That is the main reason if these people, as the 18 Marines, is makapag-testify sa Senate Blue Hearing Committee, ma-expose tremendously yun pong involved, lalo din sa lower house, yung mga Committee of Justice members, some of them, most of them, na nakatanggap na maleta, allegedly, pati dito po sa Senate. Kasi meron din pong silang sinabi doon. No? In that particular case, ang optics po, babalik sa kanila. And they are trying to prevent that kasi ang optics ngayon, nandito ngayon sa mga Senate na political enemies nila. Dito po sa mga senators na political enemies. Now, iiwasan nila yung magkakaroon ng new personalities. Kasi magkakagulo, no? At maintindihan ngayon, kita mo, meron na palang new personalities, bakit hindi nyo pinailan ng kaso? Okay? Bakit hindi man sinampak agad ang plunder case? Take note, ha? While Martin Romualdez, kunwari, kinakalaban-kalaban nila, hanggang ngayon pa po, wala pang plunder case. Wala pa pong warrant of arrest kay Romualdez. Yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong darating, Huwebes ba yata yan? O Miyerkules? So, this coming week. Huwebes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, abay si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisan na, no? Dati, si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no?
yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin nyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko ay malabo nang mangyari yan, no? Kung basta they because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisa na ito at kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no? Yun ang hinihintay ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas na muli ng hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may Yes, papakulong Admar. may papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority bago po ang flood control investigation ngayon pong Huwebes, kasi ngayong araw may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy at may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya. Pwede nilang gawin yan, ano? Actually, ginagawa na nila, no? Yung tinatawag na weaponization of the law against their political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, ano? 'Di ba? Kinakasuhan din. Lahat na lamang ng kumokontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero unang-una, Admar, MJ, lagi ko nga sinasabi doon sa mga kaibigan kong senador sa new majority, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At pangalawa, meron tayong taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na ang kanilang damdamin, no? Hindi lamang dahil sa hirap ng buhay, kundi yung malalaman pa nila na kaya sila, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang kasakiman ng ating mga leader. No? So palagay ko, tingnan natin, ano? Tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwedeng nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng taong bayan. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara, miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters, yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip na sa balat ng lupa, no? Miski sila inaamin nila na ang realidad, no?
ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanila nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar, lumang tungtugin na yun. Sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong Kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kibuloy, 'di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ang isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting, no, kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. Lalong uminit yung summer nung nandito kayo. Kumusta kayo kaya dato? One cent for... Okay. Well, sure. Sir, yung kay Senator Bato na ongoing ang ethics committee. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig.
Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, wag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yon. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya. So the diba? threat is the arrest, Senator? Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganon, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho, magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break, di ba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. Di ba? So kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memos sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya. So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na. Kung ganun, para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. 'Di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok, pero live yung threat sa kanya. Sir, yung other issue, yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment mo nila. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time big time but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start sinasabi natin hindi lahat yang ghost.
Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon, ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start, sinasabing may mastermind, pero tinatagpi-tagpi. O, ano nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Even sa pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. Kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi pag na-invite pala yan, credible. Diba? O, secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Diba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Depenso, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Diba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. Naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality is, di ba, bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat . In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos . Iniimbestiga mo marami, hindi lang to marami pang yugto maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi Ko, when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba . So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Kasinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. Sir, So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro o anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? About Cory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupinterya natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas ng husto, pero yun ang lumalabas. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig.
Number 2, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding, di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you, we invited Sec Vince, walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it? So it's all about funds of DPWH, lang hindi funds ng sino mang congressman o senator. Basta't alam kong nasa GAA siya. But yung actual details, hindi ko alam. Actually, una kong nakita yan sa internet din eh. Tapos bigla akong tinanong. Tapos we sent people here to look at everything, yung natapos, etc. Then we interviewed yung gumagawa. Hindi sila empleyado nun. Pero sir, kung anong company? I don't have the details kasi I just did the preliminary. But both DPWH and the local government should have all the facts and everything. Pero people are asking, Sen, why leave the investigation to the DPWH when in fact sila yung nagpabibig kasama yung mga It's Bisaya? everywhere eh. I mean, sa Pasig City, kay Vico, meron din. Kay Mayor Magalong, meron din. So when I say leave it to the investigation, DOJ, Ombudsman, DPWH, and we have a new DPWH. So the people they're investigating are new people, di ba? So it's self-serving for politicians to investigate themselves. But it's katangahan for me not to even ask questions. Diba? So we ask preliminary questions, satisfy ourselves. If we find something deep, then we will ask for whatever kind of investigation. That's why at the start of this, sinabi ko sa lahat, open books, transparent, tignan nyo lahat. And ang request ko lang, sabay-sabay gawin. Para nga hindi yung may tinitignan, may tinititigan. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero